Ang Philippine Navy ay kasalukuyang nagsusuri ng mga option para sa isang susunod na henerasyong surface combatant na makapagpapalakas ng malaki sa kakayahan nito sa pagtatanggol sa karagatan, lalo na sa larangan ng air at missile defense. Sa unahan ng planong ito ay ang HD Hyundai Heavy Industries HI mula sa South Korea na nag-aalok ng makabagong disenyo ng HDF 6000 frigate bilang isang potensyal na solusyon. Bagamat wala pang pinal na desisyon, ang HDF 6000 ay tumatanggap ng malaking atensyon bilang isa sa mga nangungunang kandidato sa posibleng pinaka-advance na pagkuha ng warship ng Navy sa kasaysayan nito. Idinisenyo upang tugunan ang mga hamon ng makabagong digmaang pandagat. Ang HDF 6000 ay isang frigate na may bigat na 6,500 tonelada na may dalang 48 cell vertical launching system VLS, isang malaking hakbang sa kakayahan ng Philippine Navy. Ang VLS na ito ay maaaring magdala ng iba't ibang uri ng surface-to-air missiles, SAMs, kabilang ang mga medium hanggang long-range interceptor gaya ng Cheonggung-iri KM-SAM ng South Korea na nagbibigay sa barko ng multi-layered na kakayahan sa pagtatanggol laban sa mga advanced na banta mula sa ere at mga missile. Kung mapili, ang HDF 6000 ang magiging kauna-unahang barkong partikular na idinisenyo para sa anti-air warfare AEW sa imbentaryo ng Philippine Navy at maaaring magsilbing pundasyon ng isang mas matatag at modernong hukbong dagat. Ang malapad na hull ng barko ay nagbibigay ng sapat na espasyo para sa mga advanced na sistema ng armas at sensor, pati na rin sa kakayahang magsagawa ng malalayong operasyon lampas sa coastal waters ng bansa, isang mahalagang asset habang pinalalakas ng Pilipinas ang presensya nito sa mga pangunahing zonang pandagat tulad ng West Philippine Sea. Ang disenyo ng barko ay hango sa napatunayang klase ng KDX-2 destroyers ng Republic of Korea Navy at pinagsama ang mga katangian ng stealth at modularity mula sa KDDX Stealth Destroyer Program ng South Korea. Ang modernong konfigurasyong ito ay nagbibigay diin sa mababang radar signature, mataas na survivability at kakayahang magbago ng mission profile depende sa operational na pangangailangan sa hinaharap. Isang mahalagang aspeto ng estratehikong halaga nito ay ang potensyal para sa mga upgrade sa hinaharap, kabilang ang compatibility sa mas advanced na radar at posibleng ballistic missile defense BMD system. Bagamat ang mga kakayahang ito ay nakadepende pa rin sa final na configuration at sa mga pahintulot ng pag-export, ang flexible na disenyo ng HDF 6000 ay nagbibigay sa Philippine Navy ng isang platform na maaaring lumago kasabay ng nagbabagong pangangailangan sa depensa. Sa aspeto ng propulsion, inaasahang gagamit ang HDF 6000 ng alinman sa Combined Diesel at Diesel (CODAD) o Combined Diesel at Gas (CODAG) system na magbibigay ng kombinasyon ng fuel efficiency at bilis. Ito ay magpapahintulot sa barko na mabilis na makaresponde sa mga banta o magsagawa ng pangmatagalang pagpapatrolya, mga kakayahang mahalaga sa malawak na Exclusive Economic Zone (EEZ) ng Pilipinas. Sa larangan naman ng combat systems, inaasahang magkakaroon ang frigate ng Advanced Combat Management System CMS na pinagsasama ang radar, sonar, electronic warfare at mga armas sa isang unified na interface. Ito ay magbibigay sa mga komandante ng mas mataas na situational awareness at kakayahang tumugon ng mabilis sa mga sitwasyong may mataas na panganib. Mahalaga ring banggitin na iniaalok ang HDF 6000 na may matibay na focus sa interoperability. Itinayo upang tumugma sa mga pamantayan ng NATO at maaring iakma sa mga sistema mula sa kanluran, South Korea at maging Japan. Ang barkong ito ay mainam para sa mga
Joint Maritime Operation kasama ang mga kaalyado. Isang layuning lalo pang pinagtitibay habang pinapalalim ng Pilipinas ang ugnayan sa depensa kasama ang Estados Unidos, Japan, South Korea at iba pang rehiyonal na katuwang. Bagamat ang akwisisyon ay nasa yugto pa ng pagpaplano at nakadepende sa pondo, teknikal na pagsusuri at negosasyong intergovernmental, ang pagkakasama ng HDF 6000 sa konsiderasyon ng Navy ay nagpapakita ng lumalawak na interes ng bansa sa mga high capability platforms. Hindi lamang nito pupunan ang matagal ng kakulangan sa air defense sa dagat, kundi magsisilbi ring malaking hakbang sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Kung maisakatuparan ang akwisisyon ng HDF 6,000 ay hindi lamang simpleng pagbili ng barko. Isa itong estratehikong pahayag. Magpapakita ito na handa na ang Pilipinas na mamuhunan sa seryosong maritime deterrence, makibahagi ng mas aktibo sa seguridad ng rehiyon at ipagtanggol ang interes nito sa dagat ng may kumpiyansa at kredibilidad. Sa ngayon, nananatiling isa ang HDF 6,000 sa mga opsyon. Ngunit habang pinag-iisipan ng mga defense planner ang mga pangangailangan ng Navy sa harap ng pabago-bagong kalagayang pangsiguridad, namumukod tangi ang warship na gawa ng South Korea bilang isang kaakit-akit na kandidato upang pangunahan ang Philippine Navy sa bagong yugto ng makabagong digmaang pandagat. Sa kabuuan, ang HDF 6000 ay higit pa sa isang barko ng digmaan. Ito ay sagisag ng katatagan ng bansa, ng estratehiyang nakatuon sa hinaharap, at ng lumalawak na papel ng Pilipinas sa pagbubuo ng kinabukasang seguridad ng Indo-Pacific.